Mga kaibigan, magandang gabi. Sa oras na ito is ang tampo ko pong video sa inyo, yun pong may kinalaman sa hypostatic union. Dahil marami sa mga Katoliko hindi alam kung ano ang hypostatic union na aral natin. So para maintindihan po ninyo, panoorin nyo po ang video ito. Mga kapuntos, no, mga kaabag, supposedly si Brutata ngayon pero unfortunately may lakad yata sila. So narinig niya naman kahapon, nakiusap siya na ako na lang daw muna ngayon, no. So as I promise, no, na tatapusin natin yung pagpapaliwanag doon sa God died doctrine. So ngayon po sa gabing ito, ang atin pong titignan or yung explanation sa God died doctrine, since tapos na natin yung basic metaphysics sa hypostatic union naman, no, kung gaano ang importansya nito. So saglit lang po ito, no, mga ano lang to dalawang ano lang yata yun, dalawang pages lang, no, ang explanation sa hypostatic union. So saglit lang to, then mayroon po tayong pakikinggan na Catholic brother natin, no, para ma-differentiate nyo ano ang diferensya nang hindi natin alam ang kabuuan ng turo ng simbahan, tapos kinukontra pa natin yung ibinigay sa atin na katuruan na aprobado na ng Mahisteryo Lokal ng Pilipinas. So mamaya paparinig ko sa inyo kung ano yung mga sinabi niya, no, at ma-differentiate nyo kung ano talaga ang kahalagahan ng pag-aaral sa doktrina ng God died, no? So umpisahan na po natin mga kaabag, no, habang hindi pa mahabang oras. So tandaan po natin yung nasa Biblia po, no, bago natin talakayin yung ating topic. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay mayroon po siyang bilin sa kanyang mga alagad na katanungan. No, dito sa Matthew 16:13 hanggang 15 yata to, no, nang sabi natin Panginoong Jesucristo, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ibig sabihin yung mga apostol, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? So, mga kapuntos, ito po yung katanungan ng ating Panginoong Jesucristo na ever since iniwan niya sa kanyang mga alagad. Siyempre kasama na po tayo doon. No? So, sino po ba ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin? Ano po ba siya? No, tao lang ba? Or Diyos ba? Or Diyos na tao? Or tao na Diyos? So, yun po talaga ang dapat nating mabigyang pansin, no? Para malaman natin na talagang ang atin pong napag-aralan or ang atin pong mga tinuturo ay inline, no, sa katuruan ng simbahan para maihayag or maituro din natin, no, sa atin pong mga kapatiran. Okay? So, direkta na po tayo sa atin pong topic, no, sa metaphysics, na kung saan po ito yung maiksi lamang po ito, no, na inilagay doon sa God died Catechesis, no. So, dito na po tayo sa part 2. Nung una, part 1 po tayo, hypostatic union, no. Ayon po kay Monsignor Carlos Estrada, no, yung kulay dilaw, para mabilis tayo matapos, it should be stressed that a correct understanding of the hypostatic union and its consequences will also greatly help in arriving at the correct understanding of the expression God died, no. So kinakailangan daw na i-stress natin matama natin ang ating pong pag-uunawa, no. So yung hypostatic union po, ang kahihinatnan daw nito ay napakalaking tulong, no, na maabot natin ng tama sa pag-uunawa ang tinatawag o yung expression na God died. So napakalaking tulong daw itong hypostatic union na dapat nating malaman. Ayon po ni Monsignor Carlos Estrada, thus a catechesis on God died doctrine would require a catechesis on the hypostatic union. Yan. So direkta na natin sa ikalawang
So what is meant by the hypostatic union? No, sabi dito, hypostatic union is the union of the divine and human natures in the one person, the second person of the Holy Trinity of God the Son, the Word of the Father. So yan po no, ang hypostatic union, the union of the divine and human nature in the one person, the second person of the Holy Trinity. So ito pong nasa baba, ito po ay sa katisismo po natin ito, no? Mababasa nyo to sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 466. Sabi po dito, we confess that one and the same Christ, Lord and only begotten Son, is to be acknowledged in two natures without confusion, change, division, or separation. So dapat ang ating Panginoong Yesus Kristo, i-acknowledge daw natin na merong dalawang kalikasan na walang pagkalito, walang pagbabago, walang division, at walang separation. No? The distinction between the natures was never abolished by their union. So yun daw kanyang dalawang magkaibang nature, nung nag-union na, wala pong nawala. No? Hindi po siya ba kung sabaga, yung nature ng pagkatao ay nawala nung naging nature na siya ng Diyos nung nag-unite na sila no, sa isang persona, ay hindi po nawala yung humanity, hindi rin nawala yung divinity. So united sila pero hindi siya nawala, no, walang na-abolish. Okay? So existed po yung dalawang nature niya, no, ayon po sa ating CCC. Buo po sila, wala pong nabawas, wala po kahit ano. But rather the character proper to each of the two natures was preserved. Yan, preserved, no, yung character ng bawat isang nature na nasa ating Panginoong Jesucristo ay preserved, no, nanatili as they come together in one person. Prosopon yan po ay Greek term, and one hypostasis. So yan po ang turo, no, ng ating simbahan. So there are several points which we can draw from this dogmatic teaching of the church regarding our Lord Jesus Christ, which are not limited to the following. So number one, we maintain the unity of the person in Christ. So we maintain, no, the unity. He who subsists in the divine nature is the same one who subsists in the assumed human nature. By this, we are able to say that the divine person who performed miracles is the same one who suffered and died on the cross. Malinaw po, ulitin natin ha. By this, we are able to say that the divine person who performed miracles is the same one who suffered and died on the cross. Kaya kung may naririnig kayo na hindi pwedeng mamatay ang divine person kasi Diyos daw, so mali po yun, di po yun ang turo natin. No, dahil iisang persona lamang po ang meron ng dalawang kalikasan na yun, yung divinity at humanity. So again, kung naalala nyo nung nakaraang linggo na ang doer of the action is the person. No? So hindi po talaga natin pwedeng sabihin na hindi namatay ang divine person kasi siya po ang act nun, siya ang gagawa ng kamatayan. Kaya sabi dito, by this we are able to say that the divine person who's performed miracles is the same one who suffered and died on the cross. Okay? So sa number 2, his assuming a human nature did not produce a human person. So malinaw po yan. Yung idinagdag daw niya na humanity, hindi yung nag-produce ng another person. So same person pa rin ang ang nag-act, no? Yun pa rin second divine person, yung anak ng Diyos. Wala pong nagkaroon ng human person ang divine person, hindi po ganoon ha. Divine person pa rin ang nag-act nung tinatawag niya humanity. Okay? Hindi po siya na-produce ng another person. This is corollary of the first. There is no human person in Christ. Malino yan. The sole subject of operation of the assumed human nature is no other than the divine person himself. So malinaw, no, ang natatanging subject sa operation of the assumed human nature ibig sabihin idinagdag na kalikasan is no other than the divine person himself. So yan po ang pangalawa. Pangatlo, we maintain duality and distinction of natures, human and divine in Christ. Yan.
Pinapanatili po yan ng simbahan, no? Yung duality and distinction of natures. Hindi po nagsama or nagkaisa, no? Hindi po ganun. His assuming human nature did not produce a new or hybrid nature, much like when hydrogen and oxygen combine will form a new substance called water. So yung idinagdag niya na kalikasan, hindi yung nag-produce ng another nature, no? Na tulad ng hydrogen at oxygen nung nagsama naging tubig. Hindi po ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po ganun. Nung nagdagdag siya ng kalikasan, no, nung paliwanag ko lang ng konti, nung nagdagdag siya ng kalikasan, hindi po nagkaroon ng another, sabi nga, di ba, ng hybrid o na substance like sa hydrogen at itong oxygen nung nagsama naging water. Ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po ang simpleng analohiya po niya, mayroong bote, lagyan mo ng tubig at mantika, andun yung dalawang substance pero hindi naghalo yun kahit pa anuin mo yun, i-shake mo yun, hindi talaga maghahalo, maghihiwalay talaga yun. So parang ganun po ang sa kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Meron siyang dalawang kalikasan pero hindi po yun naghalo. Kasi sabi nga kaganina, ang isa sa kanyang nature ay hindi nag-dissolve. So intact pa rin yung dalawang nature na yun. Okay? So patuloy po natin. Sa number 4, each of the two natures retains its proper attributes. Yan. So nanatili pa rin yung kanyang tamang attribution, ano? The divine nature did not thereby become possible. O, yung kanyang kalikasan pagka-Diyos, hindi yung naging possible. Possible means yung capable of suffering and dying. Siyempre, yung divine nature niya, wala pa rin yung properties of suffering and dying and mortal, no? Nor did the assumed human nature become impossible. O, yung kanyang human nature naman, hindi naman nagbago, no? Na hindi na pwedeng mamatay. So, yun pa rin ang kanyang properties. Suffering and dying pa rin ang kanyang humanity. And immortal by the union. So, sa number 5, the union did not occur in the natures but in the person of the Son. So, yung pag-union, hindi yun nangyari mismo sa kalikasan, kundi sa persona ng anak ng Diyos. Yan pang paliwanag dito, no? Thus, the two natures, human and divine, are inseparably united. Inseparably united, no? Ano yun po yan, inseparably united in the person of the Son. He subsists uninterruptedly in both natures. Yan, pinaliwanag ko ng ibig sabihin nung nakaraan yan, no? Yung subsist, anong ibig sabihin yan? No? So, dito tayo sa pang-apat. What are the consequences of the hypostatic union in relation to Christ's human nature? So, ano yung kahihinatnan, no? Sabi dito, as a consequences of the hypostatic union, Christ's humanity, yung idinagdag niya na kalikasan, has no other subject than the divine person of the Son of God. So, kung naalala niyo nung nakaraan, no, sa metaphysics, yung suppositum, the subject of operation is always the person. So, yun po ang consequence ng hypostatic union, no? Who assumed it and made it his own from his conception. So, inaring ganap talaga ng second divine person yung pagkatao. Okay, so hindi po yun hiwalay sa kaniyang buong being ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito pong susunod na mababasa natin to sa paragraph 468 ng Catechism of the Catholic Church, no? Dito po talaga pinahayag ng simbahan kung ano talaga ang Diyos, namatay ba o hindi. No, sabi dito, does everything in Christ human nature. So, ang lahat daw ng kalikasang pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo is to be attributed to His divine person. Ay kinakailangang i-attribute doon sa divina persona as its proper subject. Yan po ang turo talaga ng simbahan. Kaya, pag sinabi nating sino ang namatay sa cross, syempre, ang divine person. Meron kasi nagsasabi na hindi daw pwedeng patayin ang divine person kasi God nga daw kasi. Pero hindi po yun ang turo ng simbahan, no? Malinaw naman dito. Thus, everything in Christ human nature is to be attributed to His divine person as its proper subject. Yung proper subject ng kamatayan, ang person, hindi po ang human nature. No? Yan po ang maliwanag na sinabi ng simbahan. Not only His miracles, hindi lamang yung kanyang pagmimilagro, but also His sufferings and even His death. No? Kundi pati ang kanyang pagsasuffer at ang kanyang kamatayan.
He who was crucified in the flesh, our Lord Jesus Christ, is true God. Pakalinaw yan. No? Siya na ipinako or napako sa laman. Ang ating Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. No? Lord of glory and one of the Holy Trinity. It should be recalled based on what we have just learned from metaphysics. Yan, no? Nagsasabi sila na hindi raw tinuturo ng simbahan ng metaphysics, pero yan po ang mahirap, no? Kahit tinuro, sinasabing hindi. That it is the personal and not the nature. Malinaw, it is the person and not the nature which is the proper subject of operation. Yan. This simply means that it is the person who is responsible and does the action. Ulitin natin. It is simply means that is the person who is responsible and does the action. So the metaphysical principle is consistent with the teaching of the Catechism of the Catholic Church, paragraph 468. Yan na. So sa next na tayo page para matapos tayo mabilis. Catechism which rejects the notion that makes of Christ human nature a kind of personal subject. No, sa katekismo do natin ni-reject yung idea, no, na yung ginawang human nature ang personal subject. Sa katekism po natin sa CCC paragraph 468, kinundima po yan ng simbahan nung nagsasabi na human nature lang ang namatay. Hindi po. No? Malinaw po yan sa 468 ng CCC. Basahin nyo. May mga nag-iisip niya nung unang panahon sa Council of Chalcedon or sa council, basta sa isang konsilyo na ginawang human nature ang personal subject ang human nature. So kinundem ng simbahan yan. No? So it should be repeated here for emphasis what was already stated earlier, that in rational being, the person, not the nature, is the subject of operation. So, inulit-ulit talaga yan yun, na ang subject of operation is the person, not the nature. Thus, guided by the Catechism and the principle from metaphysics, we can literally say not only that the divine person performed miracles, but also the divine person suffered and died on the cross. So, this is the plain and straightforward meaning that the paragraph 468 of the Catechism teaches. Yan, so malinaw po yan, no? So in order to emphasize further this all-important truth of our faith, the Catechism somewhat repeats the same teaching in paragraph 470. In parallel fashion, she had to recall on each occasion that Christ, human nature, belongs as his own to the divine person of the Son of God. Assume it, everything that Christ is and does in the nature derives from the one of the Trinity, the Son of God. Therefore, communicates to his humanity his own personal mode of existence in the Trinity, in his soul as in his body. Christ that expresses humanly the divine ways of the Trinity. No, kung maalala nyo nung binasa kong libro kay Pope Benedict, no? Na dito, di ba sabi dito, he transubstantiated it like his own, very, very own. So, yun ang sabi ni Pope Francis, na yung kanyang kalikasang tao na hindi sa kanya, talagang inaring sa kanya. Kaya nga ang Diyos daw ay inexperience ang ways and modes ng mga tao. Ngayon po ang paliwanag ni Pope Francis, no? So, patuloy natin. So what are the consequences of the hypostatic union in relation to Christ's death? Yan. So, since the author of life, pag sinabing author of life po, ano po yan? Diyos po yan, no? May-ari ng buhay, who was killed in this is the same living one who has risen. The divine person of the Son of God necessarily continued to process his human soul and body. No, bakit to sinali dito? Kasi may nagsasabi po, kung namatay ang Diyos, may mababasa ba na nabuhay namang muli? No? Ang Diyos. So, nakahanap sila ng litra po litra, pero logic follows na yan. Kapag namatay, siyempre, muling nabuhay. No?
So is separated from each other by death, by the fact that Christ's death, his soul was separated from his flesh. His one person is not itself divided into two persons, no? So by the fact at first death his soul was separated, nagkahiwalay ang kanyang katawan at kaluluwa from his flesh. His one person is not itself divided into two persons. So hindi nagkaroon ng dalawang persona. No, nung naghiwalay ang kanyang katawan at kaluluwa, hindi po dalawang person, isang person pa rin po 'yun. No? Like us, kapag tayo po ay namatay, person pa rin yung namatay kahit na humiwalay na yung kaluluwa sa ating katawan, person pa rin po 'yun, no, ng ating kabuuan. For the human body and soul of Christ have existed in the same way from the beginning of his earthly existence in the divine person of the Word, and in death, although separated from each other, both remain with one the same person of the Word. So, malinaw po yan. Nasa CCC po natin yan mababasa, no? So, the hypostasis of the Word was itself the hypostasis of the soul, one of the body. Neither the soul nor the body ever had a hypostasis of their own outside the hypostasis of the Word. Ano nga ba yung hypostasis? The subsistent being, ibig sabihin yung persona. Okay? For the very same reason that the body of Christ was not separated but remained united with the divine person. So, ibig sabihin po, kahit po na nagkahiwalay ang kanya pong katawan at ang kanya pong kaluluwa, nagseparate man po sila, yun pong kaniyang kabuuan, no, as person, hindi po yun naging dalawa or hindi rin po nagkahiwalay o yung kanya pong yung kanyang hypostatic union, no, yung humanity niya at ang kanyang divinity intact pa rin po doon sa dalawang sa kanyang kaluluwa at sa kanyang katawan, andun pa rin po yun, hindi po yun nag-separate. The Catechism of the Council of Trent teaches that it is not, however, our belief that the body of Christ alone was interred. The above words propose as the principal object of our belief that God was buried. Ito, napakaganda tong statement na to, pero di ko alam ba't di ba unawaan to ng iba nating kapatiran noon, that the above words propose as the principal object. Pag sinabi pong principal object, yan po ang pinaka layunin ng ating pong paniniwala na ang Diyos ay inilibing. Pag sinabi mong Diyos inilibing, ibig sabihin po namatay. Wala nga naman sabihin mong inilibing ang Diyos tapos hindi namatay. Ibig sabihin ba niyan, ang Diyos inilibing ng buhay? Di ho ba? So, kapag gamitan natin ng logic, sabi ng simbahan, kung ulitin natin pagbasa, no? The principal object of our belief that God was buried. Dahil buried siya, God was buried. Ibig sabihin, namatay ang Diyos. Kasi yan talaga mababasa natin letter for letter sa Council of Trent. God was buried. O kung na-buried ang Diyos, ibig sabihin, namatay siya. Kasi kung sabihin natin, hindi namatay ang Diyos, parang sinabi na rin nila na inilibing ang Diyos ng buhay. Ay, mas nakaka po yun. Mas hindi ka panipaniwala, no? At ngayon po, mayroon po tayong pakikinggan, no? I-differentiate ko lang sa inyo ang mangyayari po sa atin kapag pilit po nating nilalabanan ang guided catechism na tinuturo ng simbahan. Ito po ang mangyayari po sa inyo kapag tayo po ay nagpupumiglas na paniwalaan po ang ibinigay na o ibinaba na nakaturuan ng Maesteryo Lokal ng Pilipinas noong CBCP. Ito po, pakinggan po natin siya. Mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Brad Steve Buti, ang inyong kapatid ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, isa sa mga pag-usapan natin at i-share ko sa inyo mga kapatid tungkol sa pangangaral nila na ang nature daw hindi namamatay kasi abstract, hindi nakikita. Kasi nature abstract mga kapatid. Ang nature abstract, hindi namamatay, hindi nakikita. So, ito mga kapatid, Yun. no? Ngayon mga kapatid, Mga kapuntos, patunay lang to na talagang wala siyang idea about sa turo ng simbahan about communicatio idiomatum. Well, next ko pa po itatopic ang communicatio idiomatum. No, pero
Gusto ko lang mapakinggan nyo ngayon ang kanya pong pahayag na talagang taliwas po sa itinuturo ng simbahan. Pakinggan nyo po siya, no? Una't una mga kapatid, pag sinasabi nating abstract, yung nature abstract, meaning to say, it is a matter of pure thought. Meaning to say, it has no independent existence. Oh, mali na siya doon kasi siya na nga rin mismo nagsabi, matter of pure thought. Ibig sabihin tunay siya, existed siya. Tapos sasabihin niya bigla na hindi daw siya existido. O so kontra siya sa sinabi niya, matter of pure thought tapos hindi pala existed. O kontra na siya doon. O mamaya ipakita natin yung aral ng simbahan patungkol diyan. Ibig sabihin mga kapatid, it has no independent existence kasi nga hindi nakikita at hindi namamatay. Hindi po 'yun ang aral ng ang turo ng simbahan. Ang turo po ng simbahan, abstract term, hindi siya nakikita, hindi mo siya mahahawakan, pero tunay na may nature. Kaya nga may term na nature kasi tunay siya. Ibig sabihin, hindi mo man siya makita, pero napapatunayan mo may nature dahil sa person. Kaya nga hindi sila pwedeng ihiwalay. Kaya may metaphysics, pinapaturuan tayo ng simbahan, ano yung nature, principle of every action, principle of every action. Ibig sabihin, siya ang basihan ng gagawin. No? While the person is the doer of the action. Yun bang pinagkaiba ng nature? Kaya pag sinabi mo, hindi pwedeng mamatay ang divine person, ang nature lang. Illogical po yun. Kasi hindi mo pwedeng patayin ang nature kasi abstract term siya. Ayon po sa philosophy, theology, ang abstract term, hindi po siya pwedeng patayin kasi hindi mo naman, wala siyang konkretong na mapatay mo siya, wala siyang katawan. Kasi term lang siya. No, pero tunay na may nature because of the person. Doon mo doon natin nakikita ang nature sa persona o sa konkretong termino. Mabasahin natin mamaya ang katuruan niya. No? Pakinggan lang muna natin siya. Saglit lang naman to. Mga kapatid. So, kung ilagay natin yan siya sa lohika, sa tamang pangatwiran mga kapatid, may mga Katoliko mga kapatid na nagtuturo na yung Kristo nila hindi totoo. Isang Kristo mga kapatid na hindi nag-exist, kundi nag-exist lang siya sa isip lang mga kapatid. Kasi nga, yung nature abstract. Kita nyo? Dahil ang paliwanag niya, dahil ang kanyang tingin sa nature daw is abstract term, hindi nakikita, nagtuturo daw tayo ng Kristo na hindi nakikita, abstract lang. Hindi naman ganoon ang turo namin. Hindi naman ganoon ang turo ng simbahan. No? Ang problema kasi dito mga kapuntos, kapag hindi mo alam paano i-distinct ang nature at person, ito mangyayari sa iyo. Ganito mangyayari sa iyo na magtuturo ka ng Kristo na hindi existido, abstract lang. Hindi po ganoon kasi mayroong person ang Kristo, hindi puro nature. Sa kanila kasi pag sinabi mong God, na siya, automatic na siya na nature. Yung God sa kanila is automatic nature. Hindi. God is concrete term ayon sa turo ng simbahan. Iba po siya sa nature. Kasi ang nature abstract. No, yun ang kanyang basihan, yun ang kanyang attribution, ang attributes niya, ang kanyang kalikasan. While yung persona, yun talaga ang abstract term, yun ang gagawa ng kanyang kalikasan. Ito ang diferensya mga kapuntos kapag hindi natin alam ang aral ng simbahan na regarding sa nature and person. Ito mangyayari sa atin. Hindi nakikita. Pakinggan ninyo. Ang second divine person, mga kapatid, sa San Juan 4:24, God is a spirit. Ang Diyos Espiritu, pure spirit. Ang nature niya simple, hindi compound, mga kapatid. Ang Diyos hindi nakikita. No, sa John 4:24, di ba, God is a spirit. So, sa kanila, dahil sinabing spirit, nature na agad yun. Hindi. Although spirit, person pa, may person pa. Kaya nga tinatawag na three distinct person ang Holy Trinity eh. Oh, yun ang problema. Di ba? Nakita nyo yung kaniyang salungatang pahayag. Di porkit spirit daw wala ng person. Hindi, mali ka dyan. Dahil ang Trinity natin, mayroong 3 persona. O yung persona ba, yun ba ang nature? Hindi, iba yung nature sa kanyang persona.
Hiwa-hiwalay na ang kanyang mga paliwanag kasi hindi nag-aaral ng mabuti. Oh, patuloy. Then, he assumed an abstract nature. Saan naman yan sinabi ng simbahan? Nag-assume ng abstract nature. Oh, sila na nagbibigay ng paliwanag. Assume human nature, hindi po nag-assume ng abstract nature. Yung Patuloy. nature ba na hindi nakikita at hindi namamatay? Tanong, paano siya napako sa krus? Ha? Parang pinapalabas niya mga kapuntos na yung ipinako sa cross ay fully nature, walang person. Mali po yun. Dahil ang ipinako sa cross persona, divine person. Pero ano yung pinagkuhanan ng kanyang suffering and dying? Ang kanyang humanity. Yan po ang hindi niya alam paano i-distinct yung humanity at yung person. No? Iba po talaga ang distinction ng nature sa person. Again, nature is the principle of every action while the person is the doer of every action, no? Kung naalala nyo last time, suppositum, the suppositum is the subject of operation. So, it is the person. Hindi po ang nature ang subject of operation. Oh, patuloy natin. Paano siya napako sa krus? Alam nyo mga kapatid, kahit hindi tayo pare, mga kapatid, pero kailangan na marunong din tayong mag-isip. Kung nakikinig tayo, marunong tayong mag-isip. Para na rin yung sinabi Paano siya naipako sa Para na rin yung sinabi ng simbahan ay walang isip na nagtuturo ng distinction of nature and person. Naku po. krus? Paano siya nabugbog? Paano siya namatay? Kung ang nature, kung saan ang second divine person, he assumed an abstract nature. Alam niyo ba yung abstract, mga kapatid? Pure thought, a matter of pure thought. It means it has no independent existence. Hindi nyo ba namamalayan? Matter of pure thought. Matter nga ibig sabihin existed. May matter bang unexisted? O nagkontrahan ng kanyang pahayag. Matter nga eh. Pure thought. Tas sa kanya hindi nag-exist. Existed ang nature through person. Na napapatunayan natin na may nature dahil may persona. Siya ang gumagawa. Halimbawa, yung kakain. O yun ang nature ng tao. Kakain ng tao. Sino ba ang gagawa nun? Ang nature mo ba mismo? Hindi. Ikaw na persona, ikaw ang kakain. Hindi ang nature mo. Yan na po ang distinction ng nature and person. Ang basihan at ang gagawa. Yun ang sa baga napakasimpleng paliwanag dyan, basihan at gagawa. Ang basihan, yun yung nature. Ang gagawa, person. Hindi po pag person, nature na agad. Mali. Yun ang abstract nila. Yun ang nature nila. Hindi namin, Nimo. Ikaw. Nakikita, hindi namamatay. Kung ang nature na kinuha ng second divine person na hindi nakikita at hindi namamatay, kayo ang nagtuturo ng isang Kristo na kailanman hindi namamatay. Wala na. Wala. Ang Kristo daw hindi namamatay. Kasi inisip na niya na pag sinabing yung person niya, yun na agad ang nature. Mali. No? Yan talaga ang diferensya kapag hindi mo inaral ang metaphysics. Iisipin mo yung person na yun na yung nature. Hindi po ganon. No? Namatay ang Diyos dahil ang pinatay sa cross, divine person through His human nature. Yan po ang turo talaga ng simbahan. Oh. Tuloy. Lungat yan siya sa God died, literal, mga kapatid. Pero, klaro natin yan. Bago tayo magtapos, mga kapatid, sa totoo lang, mga kapatid, maraming klase ang nature. May mga nature, mga kapatid, na tinatawag nating viewed in the individual. Tayo ba? Individual man tayo. Hindi man tayo pareho. Individual tayo. Pero, identical yung species natin. Identical tayo. Pero, individual. Ano ba yung identical sa atin? Kayo, may soul, may body. Ako, may soul, may body. Mga kapatid. Pero, individual, magkaiba tayo. Ha? Magkaiba tayo, mga kapatid. Ito ang klase na
nature kung saan ang divine logos assumed a human nature. Wala kayong napansin sinasabi niya, puro siya nature, individual, never siya nagbanggit ng person. Kasi yun ang nasa isip niya. Automatically, the nature is the person. Yun ang nasa isip niya which is mali. No, dahil sa metaphysics, nature is not the person per se, and the person is not the nature per se. Magkaiba po sila. Ibig sabihin mga kapatid, nakikita. Sa kanya, ang nature niya nakikita. Ito sa kanya, nakikita niyang nature na walang person. Tapos may likas na katangian na namamatay kasi may soul at may body, mga kapatid. Tanong dyan, paano mo papatayin ang nature kung walang person? Yan ang tanong dyan. No? Paano mo papatayin ang nature kung walang person? Halimbawa, tayo persona tayo pagpalagay natin mayroong nature. Wala yung persona mo. Paano mo papatayin yung nature kung walang person? Yan ang mahirap dyan kung hindi tayo marunong ma-distinct sa nature and person. Again, nature is not the person per se. Magkaiba po sila, no? May distinction po ang nature and person. Nature is the principle of every action, while the person is the doer of every action, no? Sa sa theology sa Latin, tinawag po siyang principium quod at principium quo. Yan po ang pinagkaiba nila. Ito ang tama, mga kapatid. Ito ang tama. Huwag tayong magtiwala sa mga pangangaral, mga kapatid, na kumo nakapagtapos ng theology, nakapag-aral ng philosophy, mga kapatid. Tama na. Para na rin yung sinabi, huwag paniwala ng doktor. Di ko mo nag-graduate ka ng medicine, maniwala ka na sa doktor, doon ka pa rin maniwala sa quack doktor. Ganon din ang sinabi niya Sa kasaysayan ng Iglesia Katolika, walang laiko naging irehiya. Ang laiko, mga kapatid, mga obispo at mga pari. Diyan sa UST, mga kapatid, narinig ko, isang profesor ng filosofi sa UST. Profesor ng filosofi. Nagtuturo, siguro, sa kababasa niya ng Christology, sa kababasa niya, nabasa niya ang Godman, hindi niya naunawaan, nagtuturo, mga kapatid, na si Kristo may bagong nature. Tinatawag niya. Diba? Mali yun. Binasa natin, di ba kaganina, no, sa paliwanag doon sa number 2, sa hypostatic union, nung nag-unite sila, hindi nag-produce ng another person. Same divine person pa rin ang nagmamay-ari ng humanity kahit pa nag-union na sila ng divinity. Hindi po ganoon ang paliwanag ng simbahan. Itong neo nature. No. Neo nature. Ano ang nature? Godman. Ayan. Ang Godman Isa daw. pa hindi niya naunawaan yung Godman. Theology po yan, theandric po ating Panginoong Jesucristo, hindi po anthropos. Ang Panginoong Jesucristo sa theology, theanthropos, hindi po anthropos. Ibig po sabihin ng theanthropos, Godman. Ito, mahalata mo talaga na hindi niya alam ang aral ng simbahan. Pero nangangaral. So ito po, kaya ko pinakita sa inyo, ito po ang diferensya kapag hindi talaga natin alamin ng buo ang aral ng simbahan pagdating sa bagay na to, kasi mahirap po talaga unawain to kung sa totoo lang po, mahirap unawain. Buti na nga lang po at mayroon tayong mga CFD na nagtuturo sa atin, nagbibigay ng tamang aral, ayaw pang tanggapin, ito mangyayari sa atin. Mga kapatid, yun ang new nature. Sakyan natin, mga kapatid, sa tamang pag-iisip, sa tamang pangatwiran. Kung si Kristo nagkaroon ng new nature, Godman, sa CCC. Ang Godman, hindi po new nature. Naku po. Yan po ang tawag sa kanya, Godman. Tunay na Diyos, tunay na tao. Theanthropos, hindi po anthropos ang Kristo. Next time, papakita ko sa inyo ang reference niyan sa Fundamentals of Catholic Dogma. Meron na siyang theandric activity. Yan ang hindi niya alam Ang sa kanya, ang theanthropos, another nature, hindi po. Theanthropos, tawag po yan kay Panginoong Jesucristo as God-man, tunay na tao, tunay na Diyos. Ay, nako. Mga kapatid, to 6 si Kristo consubstantial with the Father. Kung ano ang Ama,
ganun din ang anak. Kung si Kristo nagkaroon ng new nature, God-man, so ang nature ng Ama, mga kapatid, nagiging God-man na rin. Mali. Mali po. Dahil ang naging God-man, ang second divine person. Not the first and the third person. The second divine person ang naging God-man. Kaya hindi pwedeng isali ang Ama at ang Espiritu Santo. Yan ang diferensya kung hindi mo alam ang turo ng simbahan. Iisipin mo, dahil naging tao, naging God-man ang second divine person, kung substantial siya sa Ama, naging God-man rin ang anak at ang Ama at ang Espiritu Santo. Mali po. Dahil kung substantial sila sa nature as divine, hindi po sa person. Parang lumalabas, dahil kung substantial sila sa person, nangyari, naging oneness na itong si kapatid natin. Hindi po ganun. Distinct person po ang Father, Son, and Holy Spirit. Hindi po consubstantial ang kanilang person. Consubstantial sila sa nature, hindi sa person. Kita nyo na mga kapuntos ang diferensya? Di ba? Kapag hindi mo talaga aral ang Trinity, ay delikado po talaga. Mamali-mali talaga ang lalabas. Just imagine. Maling-mali, mga kapatid. Maling-mali talaga. Si Kristo as God, the divine person, nagmula sa walang pinagmulan. Ang Diyos, mga kapatid, siya, Diyos na. Hindi bago sa Kanya ang Kanyang pagka-Diyos, mga kapatid. Existido na siya mula sa walang pasimula. Tapos sa huling panahon, nagkaroon siya ng isang nature. Naging nature niya na kagaya sa atin, mga kapatid. Nakikita, pwede mong ipako sa krus, mga kapatid. Pwede mong masalamuha, pwede mong makausap. Hindi yung sa isip lang, mga kapatid. Hindi sa isip lang. Kaya, mga kapatid, sa katotohanan tayo. Sabi ni San Pablo, wala kaming magagawa sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. Maraming salamat, mga kapatid, at magandang hapon sa ating lahat. Ayan. So ngayon po, mga kapuntos, no, ipapakita ko sa inyo ang turo ng simbahan about doon sa, last na to, saglit na lang to, doon sa concrete terms and abstract term para maunawaan nyo ano ang concrete, ano ang abstract. Turo po yan ng simbahan, hindi po yan turo lang ng mga CFD. Yan ang hindi alam niya kasi siguro hindi niya nalaman, no? O, basahin niyo po dito sa Fundamentals of Catholic Dogma po niyo mababasa, mga kapuntos, no? Sa 161. Ito po yan. Sa 161 ng Fundamentals of Catholic Dogma, no? Palagi ko na itong sinasabi dito sa Christological Perichoresis, no? Ano nga ba yung Christological Perichoresis? Kung babasahin niyo ito ng buo, the single penetration of Christ natures. O nasa kanyang dalawang kalikasan, meron dyan bukod tangi nangingibabaw at yun ang pagka-Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng Christological Perichoresis. No, iba po sa Trinitarian Perichoresis. So, another topic po yun. So, basahin natin yung concrete term. Ano ba yung concrete terms? Ayan po. Ito po ang concrete terms. Concrete terms, God. Ibig sabihin, yung persona ng Diyos, Son of God, Man, Son of Man, Christ the Almighty. Yan po mga concrete term. So, ang kabuuan nito, malalaman nyo sa susunod na topic ko, no, sa Communicatio Idiomatum, dahil doon yan in-explain ang mga rules para maunawaan mo kung paano ginamit ng simbahan ang mga terms, yung mga tamang termino sa paggamit nito. No, malalaman nyo next time. Hindi ko ngayon itatakil to. Pero pinakita ko lang sa inyo na may turo talagang simbahan about sa concrete terms and abstract terms. Ano ba yung abstract terms? Ito po. Oh, abstract. Ayan, abstract term. Ano bang abstract terms? Yan. Godhead, humanity, omnipotence, no? Or the nature. Yan po talaga. Iba talaga ang concrete term sa abstract term. Ayan, nakikita nyo yan. O, so, next time, sa Communicatio Idiomatum, ito. Sa Communicatio Idiomatum, dyan, i-explain ko yan kung ano talaga ang gamit niyan para maunawaan nyo. No? Pinakita ko lang sa inyo, mga kapuntos, na kapag di na talaga inaral ang aral ng simbahan, matutulad po tayo ng ating kapatid na yun na kahit ano-ano na lang pinagsasabi. So, hanggang doon na lang po at maraming salamat sa ating lahat. Bro Jando,